Matagal na nga isinusulong ng pamahalaang lungsod ang pagsasaayos ng Baguio City Public Market sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Layunin nitong gawing mas ligtas, organisado at moderno ang pamilihan kapalit ng proyektong nagkakahalaga ng mahigit kumulang 4 na bilyong piso. Noong Pebrero 2025, inaprubahan in principle ng City Development Council ang plano at ipinasa ito sa Baguio City Council. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, bibigyan ng 120 araw o hanggang ika-12 ng Enero sa susunod na taon ang lungsod upang tuluyang maprubahan o baguhin ang plano. Sa panahong ito, inaasahang makikilahok ang mga residente at tindero sa mga konsultasyong gagawin. Sa ginanap na pampublikong sesyon sa City Hall noong October 23, lumalabas ang ilang mahalagang detalye tungkol sa disenyo at kondisyon ng proyekto. Batay sa presentasyon, ang disenyo ay may 4 na palapag ng pamilihang bayan, 8 palapag ng parking at 3 palapag ng retail spaces. Bagamat unang ipinangako na 70% ng kontrol ay mananatili sa lungsod at 30% sa pribadong sektor, lumitaw sa aktwal na plano, 52% lamang ang hawak ng lungsod habang 48% ay kontrolado ng pribadong developer kabilang na ang retail at parking areas. Nung nag-attend kami ng council meeting, ang sabi 70% daw yung laki na ibibigay. Pero doon namin nalaman, nakalagay doon 52-48. So doon pa lang inililihis na nila lahat yung mga sinasabi nila. Sa mga negosasyon noong 2021, tinukoy na may 34 crafted terms na hanggang ngayon ay nananatiling confidential. Hanggang ngayon, hindi pa rin inilalantad sa publiko ang mga dokumento tulad ng development costs, lease payment terms, valuation report, at value for money analysis. Ayon sa City Budget Office, kumikita lamang ng humigit kumulang 44 million pesos kada taon ng palengke, halagang sinasabing hindi sapat upang tustusan ang modernisasyon kung lungsod lamang ang gagastos. Para sa mga vendors, malinaw na hindi sila laban sa pagsasaayos ng palengke. Ang kinakatakutan nila ay ang posibilidad ng mollification na tuluyang magpapabago sa karakter ng merkado at mapunta sa ilang may malaking kapital ang kontrol. Sana hindi sila nag-ano doon sa PPP. Hindi tayo pumasok doon sa PPP agreement. Mamamatay yung maliliit na negosyante. Kagaya namin, magkano lang ba ang puhunan namin? Tsaka kung ilalagay kami sa relocation, doon pa sa pagkamalayo-malayo sa slaughterhouse, ano mangyayari doon sa amin? Walang bibili doon. Gusto rin sana namin na ma-develop pero wag mall. Yun nga yung pinaglalaban namin. Paano kami na nandito? 'Di ba lahat ng paninda ng SM, mayroon din kami. Paano na kami? Base sa mga datos na lumalabas, mas lumalim ang tanong ng publiko kung ang mahigit kalahati ng espasyo ay mapupunta sa pribadong sektor at kung nananatiling hindi sa publiko ang mga pangunahing dokumento, maaari pa ba itong ituring na pamilihang bayan o nagiging isang pribadong komersyal na proyekto sa ngalan ng modernisasyon? Habang papalapit ang deadline, nananatili ang panawagan na maisulong ang modernisasyon ng hindi nasasakripisyo ang kabuhayan ng mga maliliit na negosyante upang sa dulo ang bagong merkado ay mananatiling para sa tao at hindi lamang para sa iilan. Mula rito sa Baguio City Public Market kasama si Juan Tabahonda, ako si Harley ang iyo para sa Herald Express.